Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Yung mister niyo po, ma'am, hindi pa nakababa? Tanong ko sa kanya habang nagtitake ng picture ng kanyang parcel. Hindi pa nga eh. Ilang buwan pa bago makababa yun ng barko. Sagot naman niya hawak ang tuwalyang pantakip sa kanyang katawan. Sobrang cold pala ng mga gabi niyo, ma'am. Biro ko at ibinigay ang kanyang parcel. Natawa siya at hinampas ako ng mahina. Alam mo, ma'am, pwede kitang tulungan dyan. Sabi ko. Napakunot ang noo niya, nagtataka sa ibig kong sabihin. Ha? Sabi kasi nila, ang mga delivery rider ay sweet lover. Pero hindi nila alam na ang mga rider pwede rin maging heater. Sabi ko, marunong magpainit. Napahalakhak siya sa sinabi kong yun. Inabot niya ang sukling ibinigay ko. Yang mga biro mo ha? Delikado na yan. Natatawa pa rin niyang sabi. Natatawang napakamot na lang din ako sa aking ulo at pinaandar ang motor. Sabi sa akin Miss Roxy ng lolo ko, ang tukso raw ay parang pagkalulong sa bisyo. Unti-unti ka nitong pinasasabik at unti-unti ring pinapatay. Hanggang sa ang tanging matira na lang ay ang mga sana. Sana hinindian, sana tinanggihan, sana hindi na hinayaan. Magandang araw po sa inyong lahat na mga masugid na taga-subaybay ng channel na to. Salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng aking buhay. Hinihingi ko rin po ang pagbukas ninyo ng inyong mga isipan sa ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Tawagin nyo na lamang po ako sa palayaw kong Drew. 29 anyos, Tubong Cavite po ako. Isa po akong delivery rider. Ilang taon na rin, noong pandemic, nagsara ang pinapasukan kong maliit na hardware. May bills, may gastos sa pagkain, at ano pang living expenses. At syempre, may responsibilidad. Kaya nung may nag-alok sa akin ng slot bilang rider, kinuha ko na kahit mahirap, kahit mainit, kahit minsan wala ka talagang pahinga. May live-in partner ako, Miss Roxy. Halos 3 taon na kami. Tahimik lang ang buhay namin, walang engrandeng plano. Basta sabay kumakain, sabay natutulog, sabay nangangarap kahit mabagal ang usad. Hindi perpekto pero sapat. O marahil, iyon ang akala ko. Na-assign ako sa ilang subdivision. Isa na roon ang lugar ni Maika. Noong unang beses ko siyang nakita, wala namang kakaiba. Maayos magsalita, magalang. Laging may ingat ka pagkatapos kong iabot ang parcel. Tipong kliyenteng gusto mo dahil hindi masungit at hindi nagmamadali. Sa dami ng dinadaanan kong bahay araw-araw, isa lang siya sa marami. Hanggang sa napansin ko na palagi akong doon nagdi-deliver. Groceries, online orders, minsan tubig, minsan maliit lang na kahon. Dahil pare-parehas ang oras ng route ko, nasanay na rin kami sa presensya ng isa't isa. May mga araw na tatawag siya mula sa gate. Kuya Drew, pasok ka na. May mga araw na aabutan niya ako ng malamig na tubig, lalo na kapag tirik na tirik ang araw. Doon nagsimula ang mga small talks namin. Kamustang biyahe? Traffic ba? Ang init no? Mga tanong na walang bigat. Mga sagot na hindi mo kailangang pag-isipan. Bihira akong makita ang asawa niya. Kung tama ang bilang ko, siguro mga 3 beses lang. Matangkad, tahimik at may itsura. Minsan naka-uniform, minsan naka-civilian. Mabilis lang, tipong lalabas saglit para kunin ang parcel tapos papasok ulit. Narinig ko kay Maika na seaman daw, kaya madalas wala. Sanayan lang. Minsan niyang biro, habang inaabot ang bayad. Ganito na talaga kapag asawa ng seaman. Ngunit habang tumatagal, napapansin ko na hindi na lang delivery ang pakay ko tuwing pumapasok ako sa gate nila Maika. Hindi dahil may inaasahan ako, Miss Roxy, kundi dahil pamilyar na. Parang isa na lang siyang parte ng ruta ko.
Hindi lang bilang address kundi bilang tao. Mukhang pagod ka ngayon sabi niya minsan habang inaabot ang parcel. Oo nga mami, sunod-sunod ang drop. Sagot ko sabay ngiti. Wag mo na akong imam, may ka na lang. Mabilis niyang dugtong parang napaisip din siya kung bakit niya sinabi. Sige po. Natawa pa ako. May ka. Mula noon, ganun na. Walang pormalan at walang distansya. May mga araw na kahit maliit lang ang parcel, parang humahaba ang usapan namin. Minsan tungkol sa trabaho ko, kung mahirap daw ba, kung delikado. Isang beses, habang pumipirma siya sa phone ko, bigla niyang natanong na parang wala lang. Siya nga pala, may asawa ka na ba? Napatingin ako sa kanya dahil hindi ko ina-expect ang tanong. Wala pa. Sagot ko. Pero may live-in partner po. Tumangu-tangu lang siya. Mula noon, siya na ang nagtatanong. Kumusta naman ang partner mo? Hindi ba siya nababagot kahit hintay sa'yo? Nakakapag-date ba naman kayo? Hindi ko rin alam kung bakit ako sumasagot. Siguro dahil magaan ang tono niya. Siguro dahil masarap siyang kausap. Minsan, pauwi na sana ako nang tawagin niya ako ulit. Drew. Po. Thank you ha. Kahit saglit lang, parang may nakausap ako. Hindi ko alam ang isasagot ko noon sa kanya. Tumango lang ako at ngumiti bago umalis. Habang pinapaandar ko ang motor, napaisip ako. Kailan naging ganito kakomportable ang lahat? Pero binaliwala ko yon, Miss Roxy. Ganun naman talaga, diba? May mga taong madaling makisama, kahit wala kang balak palalimin. Akala ko noon, hanggang dun lang yun. Hanggang sa dumating ang araw na pinaka hindi ko makakalimutan. Isang parcel na nagpabago ng lahat sa amin. Nasa app na agad ang address. Pamilyar, bahay ni Maika. Akala ko normal lang ulit. Groceries, gamit sa bahay, o kung anumang order online. Pero nang kunin ko ang parcel sa hub, doon pa lang ako napakunot ng noo. Hindi siya maliit at hindi rin naman sobrang laki. Pero ang problema, hindi naka-confidential. Diretsyong nakalagay sa labas ang pangalan ng item. Isa yung pang-intimate toy. Napasinghap ako. Patay. Bulong ko sa sarili ko. Gusto ko sanang ipasa sa ibang driver, pero naka-assign na sa akin. Trabaho yun at wala akong ibang choice. Pagdating ko sa gate nila, may kaba na akong naramdaman. Hindi yung takot kundi yung kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Nang lumabas si Maika, agad siyang ngumiti gaya ng dati. Hi Drew, ang aga mo ngayon Opo. Sagot ko at pilit na kinalma ang boses. Parcel niyo po. Inabot ko ang parcel nang hindi tumitingin sa kanya. Pero nakita ko sa gilid ng mata ko ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon niya. Napatingin siya sa parcel, napabasa at napahinto. Mahina niyang sambit. Bigla akong kinabahan. Pasensya na po, mabilis kong sabi. Hindi ko po kasalanan yung packaging. Ganyan po talaga binigay sa hub. Napatingin siya sa akin. Hindi galit, hindi rin naiilang. Kung meron man, parang nahuli. Hindi. Sabi niya. Okay lang. Pero hindi siya agad kumilos. Hawak niya lang ang parcel. Parang hindi alam kung saan ilalagay ang mga tingin. Ako naman, nakatayo lang at hindi makaalis. Scam pala si seller at hindi naka-confy. Dagdag niya at may pilit na tawa. Napakamot na lang ako sa aking ulo at hilaw rin na napatawa. Saglit na katahimikan ulit ang namagitan. Tapos bigla siyang nagsabi. Mahina pero malinaw. Hindi pa naman umuwi ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun, Miss Roxy. Mas hindi ko alam kung bakit uminit ang pakiramdam ko.
Ganun po. Yun lang ang naisagot ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Ibang ngiti, hindi katulad ng dati. May kung anong kakaiba sa likod ng mga mata niya. Salamat, Drew. Sabi niya sabay hawak sa parcel. Walang anuman po. Sagot ko pero paus ang boses. Pagbalik ko sa motor, hindi agad ako umandar. May kung anong gumalaw sa loob ko. Hindi pangalan, hindi imahe, kundi pakiramdam ng pagkabalisa. At isang tanong na hindi ko gustong sagutin. Kinagabihan ng araw na yun, habang nakahiga ako at nag-i-scroll sa Facebook, hindi ko alam kung nagkataon lang o kung talagang marunong mag-udyok ang algorithm ng Facebook. Biglang lumitaw ang account niya sa People You May Know ko. Napatigil ang daliri ko. Isang simpleng profile picture lang, nakangiti at walang arte. Pero sapat para bumalik sa isip ko ang eksena kanina. Ang kahon, ang katahimikan, at ang tingin niya na parang may gustong sabihin. Sinabi ko sa sarili ko na wala lang to, na normal lang mag-add ng kakilala. Customer lang naman siya. Pero alam kong nagsisinungaling ako sa sarili ko nang pindutin ko ang add friend. Ilang minuto lang ang lumipas. Maika accepted your friend request. Napatingin ako sa kisame. Napabuntong hininga ng mabilis. Hindi pa ako nakakapag-isip kung magme-message ba ako o hindi nang may pumasok na notification. Hi Drew, pasensya na pala kanina ha. Ang awkward tuloy ng delivery. Iyan ang nakalagay sa message niya. Matagal akong nakatitig sa message. Pwede ko namang hindi sagutin. Mas madali sana. Pero nag-type ang mga daliri ko bago pa ako makapagdesisyon. Okay lang po. Hindi ko rin po inaasahan yun. Pasensya na rin. Agad siyang nag-reply sa akin. Hindi mo naman kasalanan yun. Naku, nakakahiya talaga sa'yo. Okay lang po talaga. Walang problema sa akin yun. Mula roon, parang kusang umagos ang usapan. Hindi pilit at hindi mabigat. Parang matagal na kaming magkausap. Kahit ilang linggo pa lang kaming nagkikita. Mula nung gabing yun, tuloy-tuloy na ang palitan namin ng message. Hindi na lang gabi. Minsan pati umaga. Tanghali, kapag may break ako sa biyahe. Kapag tapos na siya sa gawaing bahay. Sa una, harmless pa rin. Kamustang biyahe? Kumain ka na? Mga tanong na walang mali siya kung titingnan. Mga tanong na normal lang din kung tutuusin. Pero habang tumatagal, napapansin kong hinahanap-hanap ko na ang tunog ng notification ng messenger ko. May isang gabi na magkatabi kami ng live-in partner ko sa kama. Tulog na siya at ako, hawak ang phone, nakatitig sa screen. May pumasok na message. Inaantok ka na? Medyo, ikaw. Reply ko. Ganun din. Nakakamiss lang ang may kausap. Napansin ko rin na naglilihim na ako. Kapag may papasok na message niya at gising ang partner ko, binabaligtad ko agad ang phone. Kapag tapos na kaming mag-chat, binubura ko ang buong usapan. Noong una, sinasabi ko sa sarili ko na privacy lang to. Pero alam ko, Miss Roxy, kapag kailangan mo nang magtago, may mali na. At mas lalo pang lumala. Naaalala ko pa rin yung itsura mo ng araw na yun. Parang ikaw yung mas nahiya kaysa sa akin. Chat niya. Tinutukoy yung parcel niya nung nakaraan. Siguro, hindi naman kasi araw-araw may ganung delivery. Reply ko sa kanya may emoji at isang tawa. Ramdam ko ang init sa batok ko. Minsan, siya na ang nagkukwento ng kung ano-ano. Kung gaano katahimik ang bahay niya, kung gaano siya minsang nababagot, at kung paano raw may mga gabing nahihirapan siyang matulog. Hindi na dapat tinatanong, pero tinanong ko pa rin. Bakit naman? Matagal bago siya nag-reply. Ewan, siguro may kulang lang. Hindi ako sumagot, pero sa loob ko, may parte sa akin na gustong maniwala na ako
ang tinutukoy niyang kulang. Sa mga sumunod na araw, nahuhuli ko ang sarili kong umaasang may delivery ulit sa address niya. Kahit maliit lang, kahit walang dahilan, kahit makita ko lang siya sandali. At doon ko naisip, minsan, hindi katawan ang unang nagtataksil, kundi ang isip. At dumating nga ang gabing yon. May munting salo-salo dito sa bahay. Message ni Maika isang hapon. Konting tao lang. Kung free ka, daan ka. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Hindi ko na rin tinanong ang sarili ko kung dapat ba. Pagdating ko sa kanila, may ilang kapitbahay. 2 kaibigan niya at isang kamag-anak. Maingay, may tawanan at may alak sa mesa. Normal lang, parang walang kakaiba. Pero tuwing magtatagpo ang tingin namin ni Maika, parang may ibang usapan na nangyayari. Lihim at para lang sa aming dalawa. Salamat ha at pumunta ka. Sabi niya habang inaabot sa akin ang baso. Salamat din. Matagal na din akong hindi nakakapag-hangout. Ngumiti siya. Isang ngiting matagal ko nang kabisado sa chat, pero ngayon ko lang nakita ng malapitan. At habang tumatagal ang gabi, paisa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Hanggang sa kaming 2 na lang ang naiwan sa sala. Tahimik ulit ang buong bahay, tanging ilaw lang sa kusina ang bukas. Gusto mo pa? Tanong niya at itinataas ang bote. Konti lang. Sagot ko. Umupo kami sa magkalapit na upuan. Mas malapit kaysa kanina. Ramdam ko ang init niya, ang presensya, at ang bigat ng lahat nang hindi pa namin sinasabi pero pareho na naming alam. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, naitanong ko na, yung parcel mo, nagamit mo na ba? Muntik na siyang masamid sa iniinom. Napatawa siya saglit bago sinagot ang tanong ko. Hindi pa. Wala pa yung asawa ko eh. Nagtagpo ang mga mata namin. Natuon ang mga mata ko sa mga labi niya. Napalunok ako at pareho kaming binalot ng kakaibang init, ng kakaibang tensyon. Gusto mo bang subukan? Gusto mong gamitin natin? At sa isang iglap, nagdikit ang mga labi namin. Parang 2 taong uhaw. Hanggang sa ang bawat saplot namin ay nakakalat na sa sahig ng kanilang sala, kasama ng mga boteng pinag-inuman namin. Nang gabing yon, pareho naming pinili ang mali, Miss Roxy. Pareho naming hinayaang pumasok ang tuksong matagal nang nakatayo sa pintuan namin. At habang pauwi ako ng gabing yon, malinaw sa isip ko ang isang bagay. Hindi iyon aksidente, pinili naming pareho. Nang sumunod na linggo, hindi na kailangang may order, hindi na kailangang may delivery number. Ako na mismo ang gumagawa ng paraan. Minsan naman, sasabihin kong may naiwan akong maliit na item na dapat balikan. Mga palusot na ako lang ang naniniwala. At tuwing bubuksan ni Mike ang pinto, pareho naming alam. Hindi yun tungkol sa delivery. Akala ko wala kang drop ngayon. Sasabihin niya sa normal na boses. Napadaan lang. Naalala kita. Sagot ko naman. Isang tinginan lang sapat na. Isang singhap lang at nasa loob na kami ng silid nila. Isang pitik lang at puno na ito ng ingay naming dalawa. Hindi na kasing ingat tulad ng dati. Parang nasanay na kami sa panganib. Parang mas lalo pa itong nagbibigay ng kakaibang tapang sa amin. At sa bawat bawal na pagpunta ko, mas lumulubog kami sa isang bagay na alam naming hindi na namin kayang pangalanan ng maayos. May mga gabing sandali lang ako ron. May mga gabi na mas mahaba. Pero pare-pareho ang pakiramdam. Parang may hinahabol kaming init na ayaw mamatay. Minsan tinatanong niya ako. Mahina lang at halos parang takot marinig ang sariling tanong. Hanggang kailan kaya to? Hindi ko siya masagot dahil takot ako sa kung anuman ang totoo. Kapag dumadaan ulit ang motor ko sa kalyeng yon, bumabagal ako ng kusa.
At sa bawat bukas niya ng pinto para sa akin, mas malinaw kong nararamdaman. Hindi na kami basta nadala lang. Pinili na naming malunod. Hanggang sa makauwi na ang mister ni Micah, Miss Roxy. Alam ko dahil siya mismo ang nagsabi. Isang gabi habang nakasakay ako sa motor, nakapark sa kanto bago ang bahay nila. Dumating na siya. Maikling message niya, walang emoji at walang paliwanag. Akala ko doon na matatapos. Akala ko yun na ang senyas na kailangan ko nang umatras. Pero mali ako. Mas naging maingat lang kami, Miss Roxy. Mas naging tahimik at mas naging malihim. Kapag may dahilan, ginagamit. Kapag wala, gumagawa. Parang mas lalong tumibay ang koneksyon dahil sa takot na baka yun na ang huli. May mga pagkakataong naroon ang mister niya sa loob ng bahay. At ako, nasa labas lang. Isang tawag lang, isang mensahe lang ang pagitan. At kahit alam naming mali, hindi pa rin kami tumitigil. Sa akin naman, hindi rin naging madali ang lahat. Isang gabi, bigla akong hinarap ng live-in partner ko. May babae ka ba? Tanong niya. Natigilan ako. Ramdam kong bumigat ang dibdib ko. Pero nagawa ko pa ring umiling. Ano bang pinagsasasabi mo? Sagot ko. Pagod na nga ako. Inaakusahan mo pa ako ng mga ganyan. Tumango siya. Sorry. Tinanggap niya ang pagdinay kong yun. O baka pinili lang niyang maniwala. At doon mas lalo akong nalunod sa guilt. Dahil alam kong nagsisinungaling na ako. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Ngayon, habang kinukwento ko to, nandito pa rin kami ni Micah sa parehong sitwasyon. Pareho pa rin ang lihim. Pareho pa rin ang panganib. Pareho pa rin ang init na minsan kong inakala na panandalian lang. Kaya ang tanong ko, kung naging bahagi na ng araw-araw mo ang isang bagay na alam mong mali, kaya mo pa bang itigil? Kaya mo pa bang tanggihan ang muling pag-alok nito kung ilang beses mo na tong natugunan? Kaya mo pa kaya itong iwan kung ilang beses mo na itong binalikan? At kung kaya man, paano? Dahil hanggang ngayon, iyan ang tanong na hindi ko pa rin mabigyan ng sagot. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naghihintay ng inyong payo, Drew.